Mga trabahador mula Visayas at Mindanao ang nasilaw sa pangako ng ilang recruiter na legit daw na trabaho sa isang factory o construction site. Pero pagdating sa Pangasinan, ibang trabaho ang kanilang dinatnan at malayo raw sa napag-usapan. Ang pangarap nila, isang magandang bukas, bakit naman sila bumagsak sa likod ng rehas? November 28, 2023, isang raid ang isinagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pangasinan sa isang pagawaan daw ng peking sigarilyo. Arestado ang mga dayuhang may-ari pati na ang mahigit 100 trabahador nito. Ang masaklap, hindi naman daw ito ang trabahong inoohan ng mga nahuling empleyado. Agad silang dinala sa custodial facility ng Balongao District Jail sa Pangasinan. 41 sa mga trabahador na galing pang Masbate, napasok lang daw sa pabrika nang ma-recruit sila ng isang tao. Pero teka, wala naman daw sa job offer ang halos kalahating taon sa kulungan, Mr. Recruiter. Kuya ko yung na-recruit na para magtrabaho ng construction. Ang sabi po nung recruiter sa kanya ay sa pabrika po ng plastic at saka wala pong problema doon sa pinasukan nila kasi libre po lahat. Pagkain, 500 per day. Ang mga trabahador na naaresto sa construction at pagawaan ng plastic daw ang sinang-ayunang trabaho. Pero pagdating sa lugar, pagawaan daw pala ng sigarilyo ang kanilang bagong workplace. Pag napunta na kami dito sa sa Pangasinan, yung padok na kami, hindi na kami lalabas. Gali pabriko gali sa sa sigarilyo na. Naisip ko nga maayos naman kay malaki naman sahod, libre-libre tanan. Nang makarating sa pabrika, nagulat daw sila nang malaman ang trabahong pinasok nila. At nang maranasan ang mahigpit na pamamalakad sa loob nito. Eh, higpit na nasa loob. Kapag pag obra na ako sa doon na kayo, makain na kayo. Hindi naman kami kalabas-labas. Mga trabahador mula sa iba't ibang probinsya kinagat ang appealing offer ng mga nagpakilalang recruiter sa kanilang lugar. Nang mapadala na nila ang mga trabahador sa Pangasinan, sa isang iligal na pagawaan daw pala ng sigarilyo ang kanilang bagsak. Nadamay pa ang mahigit 100 magagawa sa isinagawang raid ng kapulisan Nobyembre ng nakaraang taon. Kaya nitong May 23, 2024, dumulog sa resibo ang pamilya ng ilan sa mga nakulong na trabahador. Ireklamo ko yung unang-una po, yung mga nag-recruit sa kanila na ang usapan po kasi ng recruit na construction. Pagdating po sa Pangasinan, pagawaan po pala ng mga sigarilyo. Sigaw ng pamilya ng mga nakulong, makapiling na sana nila ang mga wala raw kamalay-malay nilang makal sa buhay. Sa mahigit 100 trabahador na nakakulong simula Nobyembre ng nakaraang taon, 6 na po lang ang napiyansakan ng may-ari ng pabrika. Nakapanayam ko rin ang ilan sa mga nakalaya na mula sa kulungan. Isa-isa po kayong binalabas. Nung nasa labas na po kami, nagkukwentuhan na kami ng mga kasama namin, makakauwi na tayo, na-rescue na tayo. Yung masakit lang talaga, sir, yung hindi namin matanggap, no? Bakit po kami yung ikinulong? Isa ang kapatid ni Alvin, hindi niya tunay na pangalan, sa mga hindi pinalad na makalabas ng kulungan. Kinailangan pa niyang mangutang para makarating ng Maynila at mapuntahan ang kapatid. Ginawa ko po, nangutang po muna ako. Nung nakalikob na ako ng halagang 15K, tsaka na po ako lumuwas. Kaso nung pagpunta ko, ang natitira na lang 41 kasi nakalabas na po yung 61. Naloko na! Nakulong pa! Ang panawagan ng mga kaanak. Ipakulong po yung mga nang-recruit at palabasin po yung mga kamag-anak po namin sa kulungan. Pebrero nitong taon, pinyansakan ng kumpanya ang karamihan sa mga nakulong at ngayong Mayo, mayroon daw ulit mapipiyansakan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.